Ang tanong ko lang, Lord, willing naman akong bitawan. Ang tanong lang, sino? Sino po yung mga makakatuwang ko? Gusto ko pong bumalik sa paglilingkod sa iyo. Gusto ko po ulit bumalik sa kahit anong paraang maibibigay ko. I was really expecting, I was really hoping na si God sasagutin niya yung mga kahilingin ko exactly the way I wanted it. Pero hindi, kabaligtaran yun. Kabaligtaran ng hinihiling ko sa Panginoon. Yung kasagutan. So ang hinihiling ko talaga sa Lord, Lord, titira na po ba kami dito? Paano mangyayari yun? Sobrang bata pa nung mga anak ko. Anong pwede naming gawin para mapakita namin yung presensya namin at magawa namin yung kailangan dito? Gayong nasa ibang lugar kami. Nagpa-practice kami noon for a presentation. Lumapit ako kay Paz para magpaalam. Nag-uusap kami ng asawa ko, sabi ko magpapaalam na tayo. This time, aalis na tayo. Hindi na din tayo makakapunta, hindi na tayo makaka-attend. So, kinausap ko sila Paz. Nagpaalam po ako ng maayos dahil siguro sa naging kasanayan na bago umalis ay kahit papano yung tumanggap sa iyo na pamilya dito sa church, mabigyan mo ng tamang heads up at tamang pagkilala. Humingi po kami ng blessing para umalis. So pagdating ko doon, galing ako sa labas, kumain lang habang nasa operating room siya para sa kanyang colonoscopy. Kumain lang ako kasi gutom ako. Tapos tinawag mo nga ako. Pagpunta ko doon, dali-dali ako, nagmamadali akong pumunta doon. Pero pagkakita niya sa akin, umakyat pa ako noon eh, umakyat. Parang pagod na pagod pa ako noon. Tapos sabi ng doc, kayo ba ang asawa ni Carabeo? Sabi niya, yes doc, sabi niya. Masamang balita, hindi magandang balita. May cancer ang asawa mo. Pagkasabi niya noon, grabe, sabi, hindi ko na, basta nanlamig ako, hindi ko ma-explain. Basta bigla akong tumahimik. Tapos, di na ako makapagsalita. Hinimas-himas lang ako ni Ate She. Gusto kong umiyak, di ako makaiyak. Basta literal na para kang binuhusan ng, di mo alam kung mainit o malamig. Hindi ka mapagsalita. Siguro, kung ako yung tatanungin, parang gusto kong maniwala ang sabi ng Lord, yes. Kaya gusto kong maghanda na maglagay kami ng gamit dito. Kung pwede, ma-renovate namin yung lugar para meron naman kaming matitirahan na buong pamilya. Pero mas lumalabas, the Lord's answer was hindi ganyan. Parang ganun yung nangyayari. Hindi ganyan. At saka looking back, parang ang sagot is hindi ikaw. Pero Lord, sabi ko, bakit hindi ako? Sino pa bang pwedeng malagay dito? At sino ang pwedeng mapagkatiwalaan namin para magstay, pangalagaan ang church? At meron din siyang, sinishare din niya yung vision, yung heart na meron kami ni Sis Janelle para alagaan yung lugar. Yun siguro. So parang sinasabi niya, hindi, may iba akong plano. Parang ganun. Sa habag ni Lord, hindi ko alam, o sa layunin ni Lord, inopen sa amin ni Paz ang church para mapatuluyan at siguro masasabi ko isa rin po to sa mga provision and blessing ni Lord. Kung paano pa yung gagawin niya, hindi ko na alam. Hanggang ngayon pinapanalangin, pero ang pagtitiwala sa Panginoon ay naroon pa rin at siya yung gagawa at kikilos.
Kaya nung time na yun talaga na ang prayer ko, tulungan niya lang talaga ako na mapanatag ang kalooban ko. Hindi ko hiniling na, sige Lord, tanggalin niyo po kasi nandun na eh. Ang hiniling ko na lang talaga kay Lord, bigyan lang ako ng kapayapaan ng puso, kapanatagan. Kasi kung panatag ang loob ko, kung mapayapa ang kaisipan ko, matatanggap ko kung ano ang sitwasyon ng daddy mo. Kahit ano siya yung sitwasyon. Kaya ako nagpe-pray kasi ayoko yung sitwasyon niya. Yun eh. Ang gusto kong sitwasyon niya maayos. So iniba ko na lang yung prayer ko. Lord, tulungan niyo po ako na matanggap kung anong sitwasyon ng kinaroroonan na. Knowing na hindi niyo naman kami pinababayaan. Kasi nakita ko naman si Lord na talagang hindi nagpabaya talaga. Ayun. Nung time na yun na nasa ospital talaga ako, una kong inisip talaga, paano na sa bahay, paano na si nanay, paano na pag-aasikaso. Pero, nagpapasalamat talaga ako na pati yung mga tao, inihanda niya, basta yung mga taong nag-provide ng lahat ng pangangailangan, financially, talagang hindi tayo pinabayaan. Yung sinasamahan ako talaga doon sa ospital, talagang nandun, maya't maya, meron talagang pumunta doon. Ate She, especially na talagang kahit gabi, sinasamahan ako. Si Kuya Jason na tuwing kailangan, nandyan siya talaga. At higit sa lahat sila, Kuya Wally at Pepper na talagang ano yun eh. Talagang hindi niya tayo pinabayaan. Iniisip ko na nagpagaan sa kalooban ko. Kasi iniisip ko paano hindi ako makaluto para sa hindi ko kayo maasikaso. Pero siya nang sumagot ng lahat nung time na yun. Pati hindi ko na pinroblema yung mga pagkain nyo. Pati kay nanay, pati sa inyo, siya na nagluluto. Pupunta doon ng umaga, dadali ng pagkain. Sa gabi, bladaan doon, tatanungin kung anong kailangan. Ilang araw din yun na ganun ang ginagawa nila, Wally. Kaya sobrang thankful talaga ako sa mga taong ipinadala niya para tulungan tayo talaga. Kasi nagiging mas magaan. Masyado kasi ako nung una nag-focus dun sa hindi pagsagot ni Lord, ay dun sa sakit ni Daddy. Pero bakit parang sobrang mabigat ang kalooban mo. Pero di mo nakikita ang dami palang mga magagandang nangyayari nung nagkaroon ka ng ganitong problema. There was one time na binabanggit ko dun sa mga workers, merong mga tao dito sa church natin, aalis sila. Ina-expect natin sila na makakatuwang natin hanggang wakas, hanggang huli, pero aalis sila. Hindi natin sila ina-expect. Pero meron din mga tao na hindi natin sila ine-expect, least likely people na dadating. Pero ilalagay sila dito ng Lord. At ang tanong ko lagi dito sa mga workers, handa ba kayo? Handa ba yung church at yung puso natin na tanggapin sila? Noong dumating si Brother Jason, hindi naman sila nagsa-stand out. Talagang kasama sila sa church family. Pero yung incident na yun, nagkaroon ng pagkakataon. Ang tanong ko lang talaga sa Panginoon, Lord, sino ba ang magiging pwede na tao na willing iwanan yung tahanan nila para dito na sila maglagi at tumira na walang ibang naaapektuhan? Sabi ko, Lord, sino ba? Paano ba, Lord? Pero parang ngayon binabalikan ko, lahat nag-fit sa sitwasyon at katauhan ni na Brother Jason at ng buong family nila. Kasi I'm praying in a way, seeking God's will, na handa akong sundin ano man yung nais niya. And hindi ako doon sa point na I'm asking or praying for something na sana gawin niya.
nandun ako sa point na siya ang Lord, siya yung tatay, siya yung boss, siya yung masusunod. Kung ano yung kalooban niya, yun ang susundin. Kaya when I pray for His will, His desire, His perspective, at sa kung ano yung gusto niyang mangyari. Anong picture ang gusto niyang mangyari. Na nandun lang ako to obey, to follow. Nasa waiting season lang kami. Alam ko na darating din yung araw na senior ay talagang completely gagaling. At sabi nga, in the waiting, God is working for our good. Nakikita ko po yun. Bagamat sabi ng doktor, itong sitwasyon ninyo ay parang weird kasi after his 4th chemo cycle, nag-CT scan, tapos yung resulta nito ang ganda. Wala nang nakikitang mga bukol dito sa lungs niya. Kaya kinilabutan yung doktor kasi bihira daw yung ganon. So tinanong ni Nyor kung itutuloy pa ba yung chemo niya. Ang sabi ng doktor, ituloy na para tuluyan na siyang gumaling. So tinuloy yung another 4 cycles ng chemo, pero after ng 8 cycles ng chemo niya, nagpa-CT scan. Pero nagulat ang doktor kasi yung dating wala sa baga, liver, ay nagkaroon doon ng mga bukol. Tapos bumalik yung dito niya sa lungs niya. Sabi niya, mali ito, walang ganito. Kaya pinaulit, pero the same din ang sitwasyon. Yung mas lumala. Kaya nagulat. Pero ang pinagpapasalamat ko nung time na yun, kung babalikan ko yung first na balitang ganun kay daddy mo, sobrang kinakabahan ako. Pero nitong panahon na to na mas lumala, at peace, parang mas panatag ang kalooban ko, mas payapa ang kaisipan ko. Inisip ko kasi yung prayer, yung parang sinurrender ko na lahat kay Lord. Kayo na po ang bahala. Wala na po akong control dito. Sinusurrender ko na po itong sitwasyon na to sa inyo. The moment na binigyan ka ni Lord ng life, the moment na binigyan ka ng pagkakataon, binigay niya ang lahat sa iyo, kanyang anak. Lumaki ka sa ganong pagkilala at pananaw, tapos nabuhay ka ng taliwas. Ang eksaktong ginawa ko na ma-describe ko is ninakaw ko yung pagkakataon. At inaksay ako ang lahat ng pagkakataong ibinigay sa akin, to the point na ninakaw ko yung pagpapala para sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko. Kaya ang dalangin ko lang, sabi ko, Lord, no turning back, sa'yo to. Ano man ang nakalulugod sa'yo, wala akong kakayahan kundi ang manalangin. Wala akong maibibigay sa'yo kundi yung papurit pagsamba. I remember merong isang awit sinasabi nga, when you can't trace His hand, trust His heart. Minsan gusto natin kasi meron na tayong assurance, security. Pero ang paraan ng Panginoon is much higher, much better, much reliable. So kung ganun pala ang sagot ng Panginoon sa huli, kahit matagal, kailangan matutunan natin talaga magtiwala sa Kanya. At habang naghihintay tayo, ang tamang attitude is maging thankful and excited. Dahil ang ginagawa ng Panginoon at ang gagawin niyang sagot ay higit pa sa inaasahan natin. Na-realize ko na dun pala sa proseso na yon, bago ka papunta dun sa pagtugon ng Panginoon Diyos, yun pala yung pinakamaganda. Paano kung sinagot na ni Lord kaagad yung panalangin namin, dun pa lang sa ospital na magaling na, okay na. Yung magagandang nangyayari na magaganap pala dun sa habang naghihintay kayo,
naayos si Jermaine, nakabalik sa church. Tapos nagkaroon ng kamustahan sa family kasi dati parang walang masyadong kumustahan kay Nyor kasi nga alam mo tahimik lang sila pero nung time na talagang nagkakamustahan na sila, parang ganyan. Tapos nakikita mo yung parang yung pagsagot, yung pag-provide ni Lord ng mga pangangailangan, yung mga taong ginagamit niya na hindi mo kilala talaga, hindi mo pa never na-meet, pero nagpapadala sila at nagbibigay sa iyo ng pera. At marami pang bagay ang nangyayari, yung pagdalaw nila sa bahay, yung pagpapahalaga nila sa iyo, hindi mo yan makikita kung nasagot ni Lord agad yung prayer mo. So yun yung pinakamagandang nagaganap, yung proseso na yun, yung waiting season na yun, madaming nangyayaring magaganda dyan. Kaya siguro, kung mayroon kang ipinagpe-pray at hindi pa nasagot, huwag kang magsawang manalangin at huwag kang magsawang magtiwala sa Panginoon.